Sing towards Christ and just enjoy your day. Be well always. Yeah, praise the Lord. Amen. Happy 50th birthday sa Joan. Masurpresa ba? Sige, ako sa inyo na natin. Wish ko lang ang prayer ko sa iyo ay patuloy na ako sa pagkakas ko, gamit ang Diyos sa ministry at maging matatag ka sa mga pagsubok sa buhay na dumarating sa work mo, sa family at sa paglilipod mo sa Panginoon. Amen. Yan na si Mrs. So yun lang. God bless you. Palagi na mo na inakatanong. Okay, ayan na ang kanyang BFF. Talagang nag-ano pa. Di ba humingi ng tissue? Tissue. Ako lang iiyak, hindi ikaw. Lagi mo dinadami sa sarili mo. Iba sa akin ito, iba. Overflowing love, Kuya Ani. Yes, okay. Before nababatiin ko siya. Actually, bakit BFF? Bakit na BFF? Yun pala, yung positive at saka negative, magsama ko, pwede magsama. Tignan naman niyo siguro si Joanne, tahimik, maboka ako. Sabi ko sa kanya, hindi po pwede
na magkaroon ka ng kaibigan na tahimik din. Dapat magkaroon ka ng kaibigan ng warrior. Bakit? May mga bagay kasi na hindi pwedeng, yung pag-a-advise mo sa kanya is parang smooth, parang yung okay lang. Pwedeng mag-advise ka dun sa part na tirahin mo siya na magkakaroon siya ng parang, ay oo nga no. So ganun ako, ganun kami. So naiintindihan niya ako, naiintindihan ko. Sensitive kasi si Joan eh. Kaya parang, sabi ko, mapalad ka na naging BFF mo ako. Bakit? Bakit? Hindi ah, mamaya. Huwag lang kayo, huwag kayo mag-react. Kung ipipilit mo yung gusto mo, hindi po pwede. Yun. Hindi po pwede. Kasi hindi po pwedeng maging mabait ka na maging mabait. Pwedeng, nantindihan yung ibig mo sabihin. Kaya sabi ko, agyang tintin na rosan kami isuna. Kasi naiintindihan niya ako, yung strong personality ko, naiintindihan ko rin siya. Kaya nga BFF kasi, kami yung BFF na nag-aaway. Ngayon, mamaya wala na. Kasi yung mayroong understanding nga sa amin eh. Hindi yung may mga mag-best friend or BFF na nag-aaway na lang yung parang hindi. Ano lang, hanggang doon lang yun. Tinatapos namin kung ano yung topic namin, yun, tinatapos na namin doon. So walang away. Mamaya, bilihan kami dalawa eh. Mamaya, okay na. Kasi gusto kong ipaintindi sa kanya, gusto na rin niya ipaintindi sa akin. Ang maganda sa amin nga, kahit negative, positive, may magandang mangyayari. Kaya maganda yung samahan namin. Pero ewan ko lang, baka mayroon ka pang best friend talaga. BFF niya ako sa church. Pagdating kasi sa spiritual, meron din po akong tulong sa kanya, ganun din po sa akin. Kaya po kami nagkakaintindihan. So, ang prayer ko sa'yo, BFF, sabi nga ng Romans chapter 15 verse 13, sabi niya, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him so that you may abound, sabi niya, in hope by the power of the Holy Spirit. Bakit merong joy and peace? Kasi, di ba, stress ka sa work? Baka stress ka rin kay Brother Ali. Siyempre, sometimes yun. Stress ka sa mga bagay-bagay. Pagod yung katawan mo. So, minsan nakakaranas ka ng pagsubok, kahit spiritual yan. Pero sabi niya doon, sa Romans 15:13, i-feel ka ng Panginoon, ng Holy Spirit, ng joy at peace, kahit na dumadaan ka ng mga pagsubok. Sabi niya, you abound in hope, pag-asa. Pag-asa saan? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung panghahawakan mo na, yung promises ng Panginoon na siya magpo-provide ng pangangailangan mo. Yung time na, syempre, kailangan natin ng material things. Yung time na depressed ka or stressed ka, na sinasabi din ng Panginoon na cast all your cares, diba? May mga daming promise ng Lord eh, sa Bible eh, na dapat nating panghawakan. Yun sinasabi niya, bibigyan tayo ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang salita. So, BFF, oh, diba? Welcome to my company or welcome to club. Welcome to Katingko. White flower. Imposible, efficacy oil. Tiger balm. Pinapay, idol. Marami pa ko sa lumpas. Kompleto ako niyan. Jessic. Okay, yan. So, talagang ganyan. Pero, alam mo ba, naalala ko nung kasal ni Madam Aki, magaganda naman kami lahat ng sponsor niya. Pero ikaw ang nakita ng mga lalaki. Diba? Sabi nila eh, nagpintas na dyan, Madam Aki. Kung natin yung kasama nyo, taken na po yan. Hindi, sa totoo lang. Hindi, di ba, kaibigan niyo po siya, maganda si Joan. Ano, maamo yung mukha niya eh. Yun ang nagustuhan ko kay Joan, ang ganda ko ng face ni Joan. Yun po yung parang nagagalit na eh. Ano pa, talagang kinokontrol niya. Sana okay. Ha? Ayan pala si Kiabad. Ayan. Oh, BFF. So, prayer ko sa iyo, good health. At saka maabot pa natin yung mag-2050 pa tayo eh. Silver pa tayo.
hanggang 50, no? Mag-budget pa tayo. So, yun lang yung prayer ko sa'yo na good health. Alam mo naman kaya mo. Yan. Tsaka yung desire mo, wait for your time. Wait for your time. Magpakailit ka muna kay Lord. Alam kong may desire ka. Pero magpasiklab ka muna kay Pastor. Magpasiklab ka muna kay Lord. Kasi alam ko yung desire mo. Pag pasiklab ka kay Lord, yun na. Gagamitin ka na ng Panginoon yung dinidesire ng puso mo. So, again, happy 50th birthday sa'yo and I love you. Okay, so ngayon, i-break po na natin ang ating mga birthday. Okay, ito ay kumot. Kasi daw, konti ang kumot nila sa bahay nila. Kasi daw, pag may bisita, binibigay na daw niya yung kumot. Kaya, babawiin ko ito. Matutulog ako sa bahay nila para ibigay dito. Joke lang. Happy birthday, Ate Joanne. God bless. Okay, next po. Ang piling na kano. And message ka rin. Sino ang star ngayon? Isa lang ang star? Hello. Ito yung gift ko sa iyo kasi hindi mo maitatanggi na ikaw ay papunta na sa ano ang tawag doon? Papunta ka na rin sa malapit ka na sa amin. So, para yung skin mo raw alagaan mo. Okay? And then si Joanne, yung baby si Alile, hindi ko rin makalimutan na inutosan ako ni Pastor na bumaba. Madilim-dilim na yun Nagmadali akong bumaba kasi hinintay ko pa yung mga anak ko na dumating kasi walang magbabantay sa store. Pagpasok ko, ang tapang ng espiritu ko. Napagalitan ko, umiyak. Siningil ko siya kasi sabi ko, nag-asawa ka lang, nagpamilya ka lang, kinalimutan mo na si Lord. And then, yun lang, maikling sharing, tapos pinag-pray namin sa Alili, and praise God, nandyan si Alili ngayon. Okay ba yan? Wala akong ibang maraming sasabihin dahil hindi ko galing ang kung ano-anong sasabihin. Pero pag binitawan ko, totoo galing sa puso ko. Joanne, I love you. Now, may I ask her mom, her mother, para magkalaw ko tuloy yung naririnig magsalita. Magsalita. Ang bait-bait talaga naman. Nakakakita ka ba kayo? Iba-iba ang ugali. Iba-iba ang ugali mo na rin ba? Sean, hindi kita nakita na. Matanda ka naman. Hindi ko rin masasabihin. Pero masaya ako dahil nandito ako para sa akin. So, thank you lagi sa mga support ko sa akin. Lagi akong inaway ni Papa. Ikaw lagi yung supporter ko. Si Mama kasi lagi yung ukal ko yung wala.
si Mama lagi yung kakampi ko sa lahat. Umiiyak na dun sa dulo. So yun, Mas maraming iyak na nasa happy birthday sa'yo, Mama. Kaya wishing na tumagal ka pang mabuhay para makita mo pa sa second baby. Kaya nga matagal kasi matagal ka. Okay, so let's hear from Pinky naman. Dan na ako ate. Dan na ako dun sa video. Dan na. Okay, so not everyone will be given a chance to speak for Ate Joan. Okay, so before si Kuya Ali again, may I ask Pastor, ay, wish ka na Pastor Pilipro. Sino ang gusto niyo? Isayla. Sayla. Okay, Sayla and then Kuya Ali and then we're done with Hello. Wala ako nag-prepare. Happy birthday, Tita. Thank you for being my third mother. Kasi, kaya na nung sabi ni Mama, iba-iba yung ugali ng mga babae sa bahay. So, iba-ibang advice. And yun, masaya kasi marami akong natututunan kay Tita. Pag wala si Mama, pag wala si Mommy. Si Tita yung nanilibre sa akin. Tapos yun, thank you. Kasi pag pasaway ako sa bahay, andyan ka na nakikinig sa akin and you're so patient na nagbibigay ng mga advice sa akin. Ayun, I love you, happy birthday. Sa 8 na yung birthday yung gift ko. yes. Okay, for everyone's knowledge po, ang birthday ni Ate Joan is on October. Surprise? Na-surprise ka ba? Yun nga. Alam niyo po, My Love. Oo nga, kasi My Love, kasi mga fan kami ni Marvin at Sudin. Ganun ba? At yun nga, alam niyo po si Joan, nung nililigawan ko siya, ay bakit ko lang siya nakita ko. Tatlo kasi sila, actually mga magkaka-classmate kami sa SLU. Kasama namin sina Banji, Yvonne, yan. Magkaka-seatmate sila. Tapos nasa likod kami. Tapos yun nga, nakita ko si Ma'am Joan. Nabighan niya ako. Nabighan niya talaga ako kasi hindi lang naman siya artistahin. Kami yeah, sabi nga, di ba, kamukha mo daw si Kay Abad ba? Ganon? Or sa akin naman eh si Agor Isidro. Yun, nakita ko yung simplicity ni Madam Joan. Simple yung pananamit niya. Simple yung nung makita ko siya, simple yung ugali niya. Namit ko nung niligawan ko na siya, nakita ko talaga. Tapos pumunta ako sa bahay nila, simple lang yung buhay nila. Katulad din namin, na mga katulad ko rin na gano'n, kasimple. Gano'n ang gusto kong babae, yung simple, yung alam niyo po, mayroon kaming yung pangarap namin hindi madali lang abutin eh. Kaya yun ang nagustuhan ko kay Madam Joan. Yung nandyan kami sa yung girlfriend ko na siya. Sa Rose Bowl kami. Yun na, may lunch kami. Eh ang baon ko lang yung itlog na boiled egg. Talagang tagirap kasi mga estudyante eh. Yun nga, sabi ko pagdating ng allowance ko, saan tayo pupunta? Yun yung sabi ko, saan tayo pupunta? Yun lang yung pangarap namin. Kumbaga, maliit na bagay, pero alam nyo, si Joan, talagang simple. Yun ang gusto ko sa kanya. Yun yung nababagay para sa akin. Yan, yun. Tapos, alam nyo din po, si Madam Joan,
bago po na pastor, siya rin ang pinakauna kong spiritual advisor. Siyempre, ako talaga yung hinila niya Kumbaga, ako talagang nahuputlan nga Katoliko. Yan yung pastor. Kaya, minsan nga, hindi lang minsan, maraming beses. Pag madaling araw, akala ko, nagkuhan siya ang alam ko na nalalangin siya Kasi ang sabi niya palagi, Jesus. Nagigising ako. Sabi ko, baka nananalangin to. Yun pala, nababangungot. Nababangungot pala siya. Yun pala, hinahabol siya ng multo. Joke lang yun, pero ang totoo talaga, bago talaga ako nakakilala kay Lord, si Joan mo nang nag-introduce sa akin kay Lord. Yun po yung malaking nagpapasalamat ko sa kanya. At alam niyo po, lalo na kay Engineer, alam niyo sa pamilya talaga, kung wala si Lord, hindi. Yung mga mag-asawa yung mga dapat talaga yun yung may advice ko ngayon kasi palagi kami nag-aaway, yung wala pa kami, yung hindi kami nag-aaway kami, halos alam niyo po yung napaka worst po yung nangyari sa amin. Halos mag-hiwalay din po kami. Yun po. Pero nung nakilala namin talaga Lord, nung na-introduce na sa akin, nag-iba yung pananaw ko, nag-iba. Kaya yun po yung nai-advise ko sa engineer na magkakasal na kung wala si Lord talaga, wala. Hindi mag-work yung relationship. Kaya yun po. At yun nga, happy birthday, my loves. I love it. At hopefully, yung mga pangarap natin, malapit nang matupad. Actually, yung kumpanya ko, gusto kong i-recruit Kasi mag-isa lang ako, kaya sinasabi ko kay Lord, ikaw mo naman si Joan, mapaliwanagan siya na so sasama siya sa company ko. Para dalawa na kami. Actually, nahihirapan na ako dun sa company. Yung trabaho ko sa business. Actually, lumalago naman siya kahit papaano. Hindi ko na makayang maggalaw na mag-isa ko lang. Kaya yun, thank you very much. Malapit ko nang maging siya yung magiging auditor, accountant. At yun, happy 50th birthday. I love you guys. Andrew, sit down. Si Lola mo, ay auntie mo na. First of all, I love you all. Thank you very much. Hindi ko po inaasahan itong bagay na ito and hindi ko makuha umiyak. Pero nakikita ko sa inyo na if yung pagpasok ko sa loob, nakita ko kayo isa-isa. Thank you. Salamat kasi sabi ko hindi ako maghahanda, hindi ako kung i-celebrate yung 50th kasi patanda na ng patanda, nag-start na yung pagtanda, kaya sabi ko hindi ako magse-celebrate. Pero yung presensya nyo, sapat-sapat. Para
para mapunan yung mga kulang. Kaya ang masasabi ko lang, salamat kay Lord, salamat sa inyong lahat, sa efforts ninyo. I really appreciate it. Kaya, yun, I love you all. Thank you. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating program. Bago tayo Father God, to have this kind of celebration. And we honor you, Father, in everything we do, whether we eat or drink, Panginoon. Lord, it will glorify your name. Kaya naman basbasan mo lahat ng aming kakainin.